Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. So, tayo po ay magsisimula na sa ating panambahan at inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. At sa ating pagsisimula, tayo po muna ay magkamustahan dahil mayroon po tayo mga bisita. So, kamustahin po natin ang bawat isa habang inaawit po natin ang awitin na Love, Love, Love. Maaari po bang kabayan natin ang ating mga kapatid? Love, 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 laging magmahalan. Love, 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 laging magkamayan. Love, 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 laging mag-awitan kay Lord. Love, 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 laging magmahalan. Love, 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 laging magkamayan. Love, 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 laging mag-awitan kay Lord. Kita sa upuan mo, aawitin natin ang awiting katulad nito. Love, 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 laging magmahalan. Love, 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 laging magkamayan. Love, 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 laging mag-awitan kay Lord. Love, 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 laging magmahalan. Love, 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 laging magkamayan. Love, 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 laging mag-awitan kay Lord. Amen. Amen. Hallelujah, salamat. Tunay nga na napakabuti ng ating buhay na Diyos. At bago po tayo magsimula sa ating pagsamba, tinatawagan ko po si Brother Mark para po sa ating opening prayer. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating papuri at pagsamba sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili upang maghandog ng awit ng pagsamba sa Kanya. Amen? Ang hina naman ng amen? Amen!
Sige po, tayo po ay manalangin sa ating panimulan. Hallelujah, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa hapong ito, Lord God. Na muli, dinala mo ulit ang iyong mga anak, Lord God, sa iyong panambahan upang makinig ng iyong mga salita, Lord God. At ang maghahayag ng iyong salita po ay itago niyo po siya sa inyong krus ng Kalbaryo upang ang iyong salita lang po, Lord, ang marinig namin sa hapon na ito, Lord God. At Lord God, bigyan niyo po ng kalakasan si Pastor Boy po na maghahayag po ng salita, Lord God, sa amin. At ito ay may share din po namin, Lord God, sa mga hindi pa nakakilala sa Lord God. Mag-isa panimula sa amin, Lord God, na worship team, Lord God, bigyan niyo ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Maging mga kapatiran na wala pa, Lord God, pakibalutan niyo po banal na dugo na makarating sila na ligtas sa panambahan na ito, Lord God. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Lord God, sa hapon na ito, Lord God, sa iyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan at matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, manatili po tayo nakatayo at tinatawagan ko po si Sister Christine para po sa ating Bible reading. Ayan po, mapagpalang hapon po sa ating lahat. If may Bible po, pakilabas po natin at sabayan niyo po akong magbasa sa Psalms chapter 115 verse 3. So sabi po dito, but our God is in the heavens. He has done whatsoever He has pleased. And sa book of Habakkuk naman po, sa chapter 3 verse 17 to 19, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon my high places. To the chief singer on my stringed instruments. Purihin po sa ang pagkakabasa sa salita po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating buhay na Diyos? Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating buhay na Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, naniniwala po ako na ang lahat ng nandito ay nagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng mga nagmamahal sa Panginoon, do we want to see Jesus lifted high? Yes, amen. So when I say, we want to see, you shout, Jesus. Again, we want to see, Jesus. we want to see. Jesus. We want to see Jesus lifted high, abandoned and rise across this land. Get on the back, see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, abandoned and rise across this land. Get on the back, see the truth and know He's the way to heaven. We want to see. Jesus. We want to see. Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see. Jesus. We want to see. Jesus. We want to see Jesus. Let's sing it one more time. We want to see Jesus lifted high. Abandoned and rise across this land. Get on the right, see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. Abandoned and rise across this land. Get on the right, see the truth and know He's the way to heaven. We want to see. Jesus. We want to see. Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see. Jesus. We want to see. Jesus. We want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, taking ground.
wanna see, Jesus, wanna see, Jesus, wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, Jesus. wanna see Jesus lifted. Step by step, step by step, we're moving forward. Little by little, taking ground. Every prayer, powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down and down. Let's declare. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across his head. It all might see the truth echo. He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. One more time. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. One more time. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, taking ground. Every prayer, a powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land. Lead on the mighty, the truth and go. He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. One more time. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. For the last time. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Oh yes, Lord Jesus, we wanna see you lifted high, oh God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We will continue to praise and worship you, Lord. Yes, Lord. I'm treating my sorrow. I'm treating my shame. I'm laying them down
yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. One more time. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's declare, yes, Lord. Let's dance before the Lord. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm taking Him down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm taking Him down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Amen. Oh, yes, Lord Jesus. You deserve our highest praise, oh God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you for your mighty presence, Lord God. Hallelujah, Lord. At sa aming pong pagpapatuloy, Panginoon, kami po ay patuloy na magsasamba sa inyong dakilang pangalan, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ang puso ko
sino man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan, kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging magkasalita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad
Hallelujah, Lord Jesus. Aming Ama na nasa langit, kayo lamang po ang aming pinupuri, pinapasalamatan, niluluwalhati at dinadakila, Lord God. Hinihiling po namin, Lord God, na ang aming pagpupuri at aming pagsamba sa inyo ay naging mabangong samyo, Father God, sa inyong harapan, Lord God. To you, Father God, we bring you all the praises, all the glory, honor, and thanksgiving only belongs to you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Salamat po sa Panginoon. At bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, masilaw yung ilaw. Dako po muna tayo sa ating mga patotoo. Amen. So, pero bago po yan, i-welcome po muna natin sila Sister Krisha. Kayo po. And Sister Nika. Yan, welcome po. And si Sister Amelia. Saka si Sister Alona, syempre. Second na. Prayer meeting. So, purihin ng Panginoon. At salamat sa Diyos at Sister Christine pala, buti nakalingon ako sa kaliwa. Welcome din ulit sa pagbisita. Okay. Bago po tayo magsimula sa tawagin kung sino pa yung magpatotoo, nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon, no? Kasi naaalala nyo nung tayo ay lumipat dito nung December. Talagang iilan lang tayo. 'Di ba? Aalala nyo, iilan lang talaga tayo. Bilang lang sa 10 daliri natin. Ayan, sila Pastor, sila David, sila John Mark. Actually, kung sino lang po yung nakikita nyo dito sa taas, ayun lang po yun. Ayan, sila Kuya Jano, sila yung mga namin. Pero purihin ng Panginoon, yung iba wala pa eh. Yan, hindi pa yung iba di may mga pinagkakabahalan pa. Pero salamat sa Panginoon kasi unti-unting napupunuan na yung gawain ng Panginoon sa iglesia po na ito. Amen? So, purihin ng Panginoon. Ngayong hapon na ito, sino po sa inyo ang may hindi mapipigilang patotoo? Alam ko po lahat tayo ay may ginawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa loob ng isang linggo. Amen? Amen. Parang si Sister Marisia ata meron eh. Parang may gumaganon ka kanina, pinipigilan mo lang eh. Praise God! Amen, di ba? Dapat hindi natin kinakahiya yung mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kasi mamaya yung i-share pala natin, yun pala yung makakapag-touch sa mga kapatiran natin dito. Kaya kung meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, ipagpasalamat po natin yan. Kasi hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na alam niyang hindi natin kakayanin. Kasi every time po na may pagsubok tayong pinagdadaanan, doon niya po pinapaalala sa atin kung gaano niya po tayo kamahal. Tama po ba mga kapatid? So ayun po, yung sobrang ipinagpapasalamat ko po sa Diyos. Lahat po ng kanta natin today, nag-throwback po nung bata ako. Na nag-start po ako ma-attend ako. Parang nag-throwback yung batang ako dati. Parang naiyak ako kanina habang nagpe-praise and worship. Kasi grabe po talaga yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Kasi hindi niya hinayaan na ako lang. Pinagpipray ko po talaga na makasama ko po yung pamilya ko. Hindi lang po yung anak ko kasi may mga kanya-kanya na tayong pamilya. Kahit na okay na po yung buhay ko, hindi po hinayaan ng Diyos na masilaw ako kung ano man yung meron ako. Tinuruan niya ako magpakumbaba sa lahat ng pain na naranasan ko. Sa lahat ng pain na alam ni Lord na siya lang po yung kasama ko. Nakakala ko, iniwan na ako ng lahat, but nung time na ako lang mag-isa, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, ayoko na po tumulo yung luha ko sa pain na to, but ang sarap lang po ipagpasalamat kasi yung dating pain na na-experience ko, ngayon naging blessing na siya for me. And alam ko mga kapatid,
na lahat po tayo dito, na nandito po sa bahay-sambahang ito, may mga kanya-kanya po tayong purpose. Wag po natin ikahiyayan kung alam po natin sa sarili natin na may magandang ibinigay po ang Diyos sa atin. Pagsubok man yan na naging blessing, wag po natin ikahiyayan kasi mas ikakatuwa po yan ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, grateful and thankful po tayo sa lahat ng bagay na meron man tayo ngayon. And yung prayer po, yan po yung magiging connection natin sa Kanya. At hindi lang po dapat natin pinapakinggan yung mga naririnig po natin sa church, i-apply din po natin sa sarili natin. Kasi sa tutuusin lang po mga kapatid, hindi po mahirap mag-invite. Kasi pag makita po ng mga tao na may changes sa'yo, nilalakaran mo yung salita ng Diyos, hindi sila magno-no sa'yo eh. Parang gugustuhin nila talaga na makasama sila sa'yo. Kasi nakikita nila may pagbabago. Maraming tao ngayon na nabubulag sa problema, nabubulag sa pera, humihiga sa kaligayahan, pero ang dami pong empty ngayon. Maging instrumento po tayo sa mga taong nakakasalamuha po natin. Maging blessing po tayo. Ako po kasi, mga kapatid, ang goal ko po sa buhay ko, maging blessing po talaga ako sa mga taong nasa paligid ko kasi tinulungan din po ako dati. Tinulungan lang din po ako dati ng mga taong nasa paligid ko. Kaya sabi ko po sa sarili ko, bakit ko ipagdadamot yung mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa akin? Bakit ko to sosolohin? Tinulungan lang naman po ako dati. Kaya kayo mga kapatid, sa simpleng pagkamusta po natin sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, isang blessing po yan na maparamdam po natin sa kanila na kasama din po natin sila. At wag po tayong mapagod manalangin kasi eto po, share ko na rin po pala, yung dati pong pinapanalangin ko lang, alam ko pinapanalangin din po to ng mama ko, na makasama po namin yung mga kapatid ko. Praise God po, sila na po yung excited po sila laging mag-church. I'm very grateful and happy po ako na pagbaba ko po sa stage, si Sister Monica na po yung magpapatotoo po sa akin. Ayan, go mo na yan, sister. Sayang ang beauty, expose mo na yan dito. Diba? Dapat hindi natin kinakahiya yung biyaya ng Panginoon. Gumising lang tayo sa umaga, it's a blessing na. Amen? Wait lang yung piligmat ako. Amen. Sa puri ng Panginoon sa buhay ni Sister Maris na talaga namang nakikita natin yung yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay niya. Napakasipag ng babae na to. 24 hours nagla-live sa TikTok. Hindi pa 24 hours. Amen. So, si Sister, tawag dito si Sister Janine, kanina pa ako kinakalapit kahit malayo. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Ayan, parang tahimik naman. Hindi. Marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat ngayong araw, no? Unang-una, nakasama natin lahat, ang bawat isa ngayon na nandito. Nalulugod talaga ang puso ko na dati kumakanta lang kaming worship team para sa iilan. Diba? Kumbaga, nagpupuri tayo, nagsasamba sa Panginoon. Pero sabi nga, diba, kahit ilan, kung 3, 2, ay, ang Diyos ay papagitna sa inyo. Pero sobrang saya kasi yung mga panalangin ng bawat isa dati na sana lumago ang ating bahay-sambahan at maraming gamitin ang Diyos para sa kanyang kaluguran. Ito na yon, kasagutan, no? Unti-unti na tayong lumalaki, unti-unti na tayong dumadami. And lumalaki na yung pamilya natin. Amen. And isa pa sa mga pinagpapasalamat ko na nakasama natin ulit yung dati nating bass na si Brother Ken. Sobrang nagpapasalamat ako kasi na nakasama na, kasi isa siya sa mga malapit sa amin dati nung nagsimula kami dun sa Sun Valley. Kahit tahimik lang siya, pero sobrang bait na bata. And sobrang maaasahan. Kaya nalulugod kaming worship team na nakasama ulit namin siyang tumugtog.
yung paborito kong hipag. Ayan, si Sister Tintin, na kasama natin siya ngayon, at yung aking mga pamangkin, si Caleb at Shaq. Yan. Pero, hindi na ako katatagal, no. Unang-una pinagpapasalamat ko sa Panginoon, no, na gagaya nga ng ipinreach ko nung last time, no, nung mga panahon na para sa kaalaman ng lahat na ako po ay nag-aaral pa ngayon. Yan. Tinuloy ko yung pag-aaral ko. Kahit matanda na ako. Mukha lang akong maliit, pero matanda na talaga ako. Sa mga kaklase ko, ako yung pinakamatanda. Ako yung pinaka-ate nila. Nung una, nagdududa ako kasi parang hindi ko na kayang makipagsabayan. Parang yung time ko, nahihirapan na ako kasi may 2 na akong anak, may baby ako. Pero sabi ko nga, Lord, kung anong will mo, yun yung masusunod. Pero maraming sign kasi na binigay si Lord na ituloy ko kung ano yung gusto ko. Kaya nung nag-aral ako, pumasok ako, sabi ko, Lord, ikaw ang bahala. Kung saan mo ko dadalhin, kung saan mo ko gagamitin. Kasi kahit na busy tayo, no, kasi ngayon almost graduating na, sa awa ng Panginoon, yun yung pinagpapasalamat ko, no. Kahit maraming gabi na umiiyak ako kasi nahihirapan ako sa dami ng subjects, ang dami kong defense, ang daming kailangan tapusin, ang daming sobrang kumakain ng oras ko at laging sumasakit yung ulo ko. Pero sa awa ng Diyos, no, yung Sabado, Linggo talaga nilalaan ko talaga yan para sa gawain. Kasi yun lang yung pati yung prayer meeting. Kaya mga kapatid, ini-invite ko rin kayo, no, na meron tayong prayer meeting every Wednesday. Online yon. So, yung mga, since kasali na kayo sa GC, ini-invite ko ang lahat na dumalo, 9 p.m. yon, okay? Para yun sa midweek service natin. Syempre, hindi lang naman dapat tayo linggo na gumagawa para sa Panginoon, di ba? Araw-araw dapat meron tayong ginagawa para sa Kanya. Bukod sa mga panalangin na pansarili natin, yun ay group na prayer meeting para sa kung anong mga prayer request is ipagpipray natin ng sabay-sabay. Okay. Yun nga, tatapusin ko na, no. Maraming salamat sa Panginoon sa kalakasan niya sa akin araw-araw bilang nanay, bilang asawa, bilang anak, at bilang estudyante, no, na yung pinagdarasal ko sa Lord na sana matapos na ang pag-aaral ko. Kasi medyo nakaka-overwhelmed, no? Pero dati kasi overthinker ako eh. Sobrang competitive ako. Hindi ako nagpapatalo. Pagdating sa class, kailangan meron akong mataas na grades, ganun. Oh, yun nga, pressure nga yan, no? Kasi ako yung pinakamatanda. Pero ngayon kasi sabi ko, Lord, hindi pala importante kung ikaw ba yung pinakamagaling. Kasi hindi pala yun yung tinitingnan ng Lord. Kasi sabi ko, Lord, aanhin ko yung magaling ako, na matalino ako, pero wala akong peace of mind. Na laging pagod yung utak ko, na laging empty yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, nung nagbalik kami sa gawain, no, yun na yung time na hindi naman sa nag-chill tayo, no, sa pag-aaral, pero yung Lord, ikaw nang bahala. Pag nagre-review ako, Lord, tulungan mo ako. Laging you ask guidance na. Kasi kagaya nga nung pinreach ko last time, hindi naman natin kasalanan kung may doubt tayong naramdaman. Basta lang wag tayong mag-i-stay dun sa doubt na yun. And yun yung ipagpasalamat natin kasi binibigyang linaw ni Lord ang lahat ng mga katanungan natin sa buhay. Yun lang po. Salamat. Amen. Puri ng Panginoon sa buhay ni Sister Janine. Sa mga hindi po nakakaalam po, si Sister Janine po ay grade 6 na. Hindi po, ang course niya po ay engineering po.
siguro next year ay meron na tayong pangalawang engineer dahil yung isa si Brother Ian na nakapasa rin sa sa bar. Entrance exam. Engineer na rin yun. Siya yung magiging pangalawang engineer ng ating iglesia. At munti ko na makalimutan, welcome ko rin pala si Ken. No? Nakaitim kasi. Tapos hanggang ngayon, nantsalat pa rin, tahimik pa rin. No? So welcome ulit Ken. Sana sa sunod na gawain andito ka pa rin. Namiss ka talaga namin. So di na po tayo magtatagal ng mga kapatid. Dadako na po tayo sa salita ng Diyos po. No? Tinatawagan ko po ang ating butihing pastor na siya magbabahagi ng salita ng Panginoon. Welcome po natin si Pastor Boy Lontayaw. Praise God. Salamat po, Pastor RC. So, magandang hapon po sa lahat. Lalo na po sa ating pong mga bisita. Tunay po na kami po ay nagagalak sa Panginoon. Kayo na mga dumating dito, bunga po kayo ng mga panalangin. Salamat sa Diyos yung signage. Si Pastor RC ay siya na po ang gumawa. Libre po yan lahat. Alam niyo po yung mga sakripisyo po namin sa pagpapagal sa Panginoon. Kasama po yung pera kami po ng mga pastor dito. Kasama po kami na gumagastos. Wala po kaming natatanggap na kaloob, kundi kami po pa po ang mga gumagastos sa mga pangangailangan. Kasama po yung worship team. Kaya natutuwa po ako, may mga pastor po na hindi po papayag na kapag siya ay nagpagamit, wala pong love gift. Kami po ang nagbibigay pa sa iglesia. Amen. Alam niyo po mga kapatid, gusto ko sana mag-travel yung aking pong natanggap na lamsam. 100,000 yun. Gusto ko sana mag-travel. Japan, Korea, kasi hindi ko na pupuntahan. May mga bansa na ako na napuntahan. Pero bilang isang pastor, hindi ko na po pinili na mag-travel. Kundi yung pangangailangan dito sa iglesia, ipinagamit na po natin. Salamat sa mga kapatiran sa worship team na hindi nagpapabanggit ng kanilang pangalan. Na kumpleto po, marami pong naa-amaze. Ito pong gamit po natin na instrument, tinanong ko ang ating MD. Halos 500,000 po ito. Hallelujah, sa biyaya ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, kami po ang layunin namin. Magsama-sama lang tayo na maging malakas na naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga sa amin ng mga pastor, sa paglilingkod sa Diyos, kasama po ang bulsa. Kaya po, hindi po kami manghihinayang sapagkat yung mga nakakakilala sa Panginoon, yun po ang kayamanan namin. Amen? So, ako po ang head pastor dito. Pastor Boy ang aking palayaw sapagkat napakapangit po ng aking pangalan. Faustino. Sabi ko sa nanay ko, bakit hindi mo man lang ibinagay sa mukha ko ang aking pangalan? Kaya sabi ko, Boy na lang ang pangalan. So si Pastor Archie ang aking associate pastor, si Pastora Karing ang assistant pastor. At wag po kayong mag-alala sa amin po ng mga pastor. Sabi niya, mag-train kayo ng mga papalit sa inyo kasi kami tumatanda na. Amen. 36 na po ako. Tumatanda na. Pero po baliktad po yun. Kaya po nagtitrain na po ako ng mga bago na pagka hindi nyo na po ako, pag nakita nyo pa po ako, nandito pa ako. Pero pag hindi nyo na ako nakita, bumalik na sa Panginoon. Napakabilis lang po ng 20 years. Yun ang prayer ko sa Panginoon. Lord, 20 years pa ako na magpagamit sa iyo. Amen. Kaya purihin ng Diyos. Hallelujah. Mamaya po, kahit 63 na po ako, nag-i-split pa po ako pag nag-preach. Para po ayoko po na kapag nag-preach ako, tinutulugan. Pag nakakita po ako ng tulog, gigisingin ko po kayo. Amen. So, mga kapatid, tayo po ngayon ay pumunta na sa pinakamahalagang mensahe ng Panginoon. Pero po, bago po yan, tayo po muna ay mananalangin. Tumayo po tayong lahat para po sa paggalang sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat.
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panahon na ito. Salamat dakilang Diyos sapagkat dinagdagan mo, ikaw po ang nagpapadala ng mga kaluluwa, O God, sa lugar na ito. Labis-labis ang aming pagpapasalamat, Panginoon. Dalangin ko po, O God, sa oras na ito. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, natanggapin ang iyong mga salita upang kami po ay lumakas sa aming pong espiritual na buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa oras na ito. Puspusin mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong lingkod na gagamitin mo po na alulod ng iyong pagpapala, Panginoon, sa oras na ito. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, dadako po tayo sa tema. Gusto ko po, mga kapatid, lahat po ay mag-take note. 5 points lang po ito. Bakit pinapag-take note ko po yun? Sa amin po na mga pastor, parang mahina itong kanan. Parang gusto ko itong kaliwa. So, lakasan nyo lang. Amen. So, pagkatapos ko po ng preaching, pagkatapos po ng benediction prayer, ay meron po tayong cell group. Para po ang mga nakikinig, nakakapagbahagi po ang bawat isa. Itinuturo po yan sa amin ng mga pastor. 5 points po yan. Hallelujah. Ang aking pong tema ngayong hapon, what to do in times of crisis. Yung sa cell group po, mga kapatid, iba-iba pong crisis ang nararanasan ng bawat isa. Para po ma-address, kaya po meron po tayo mga small group. Siguro po hahatiin po natin sa 3. Para anuman yung crisis na nararanasan mo ay natutugunan. Amen. Doon po sa mensahe, kukunin po natin yan. 5 lamang po yan, 5 puntos. What to do in times of crisis. So sabi po, mga kapatid, sa Psalms 115:3, sabi po doon, ngunit ang aming Diyos ay nasa langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Our God, brother and sisters, is in heaven. Kaya po pag dumating sa buhay natin ang mga krisis, maari po tayo na tumingala sapagkat ang Diyos natin na nasa langit, nakikita niya po yung pangangailangan ng bawat isa. Ano man yung pinagdadaanan po natin, mga kapatid, nakikita po yan ng ating Panginoon. Amen. Ang ating pong Diyos ay nasa langit. Sabi diyan sa Psalms, ang langit ang kanyang trono at ang lupa ang kanyang tungtungan. Kaya po, mga kapatid, napakadakila po ng ating pong Panginoon. Sa amin po ng mga pastor, pag nag-preach may tema, meron pong introduction yan. Bibigyan po natin ng introduction ang ating pong tema, what to do in times of crisis. Sa akin pong intro, pinag-aralan ko, in times of crisis, biblical teaching, advice, turning to God through prayer and fasting, remembering His sovereignty and presence. Ganyan po, mga kapatid, hallelujah, sa ating pong mga krisis na kinakaharap, meron pong mga biblical na kasagutan kung paano po makakatugon sa mga pangangailangan po natin. Meron pong 5 na biblical principles for crisis. Number 1 po, mga kapatid, na solusyon, susi ng mga krisis na dumarating sa ating buhay. Number 1, remember, God is sovereign. Mga kapatid, ano po ba yung sovereign? Hallelujah. Pag sinabi pong sovereign, pinakamakapangyarihan sa mas makapangyarihan. Dito po sa lupa, meron pong Supreme Court. Hallelujah. Yung pong usapin ni Sarah, ipinaabot niya po doon sa Supreme Court, doon sa pinakamataas. Humingi po siya ng PRO, pero hindi po siya pagbigyan. Ang ating pong Panginoon, mga kapatid, higit siya na makapangyarihan. He is a sovereign God. Makapangyarihan siya sa lahat
ng kapangyarihan. Kaya po mga kapatid, anumang krisis na dumarating sa ating buhay, iba-iba po yung krisis na nararanasan po natin. Di po ba? Di po ba? Amen. Ang world crisis po ngayon, buong mundo na krisis na nararanasan ay yung kakulangan sa fuel. Kaya po nagmamahal lahat dahil sa fuel na napakamahal. Lahat po ng mga negosyo nagmamahal dahil po sa yung mga naghahatid ng mga pangnegosyo gumagamit ng sasakyan. Kaya po nakakaranas po ng krisis. Pero po iba-iba po yan. Crisis sa financial, crisis sa problema. Pero meron tayong sovereign God, supreme God. Amen. Kaya Brother Chano, kung ating krisis sa buhay, kung ang ating problema kasing laki ng barko, ang ating Diyos kasing lawak ng Mundo. dagat. Amen. Hallelujah. Ganun po natin ikukumpara ang Diyos. Napakalaki na ng barko. Kung ganyan kalaki ang problema mo, ang Diyos kasing lawak ng dagat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yun po ang number one. Remember, naalala ko po mga kapatid, naano nyo ba? Naalala si Jesus yung tinulungan ni Ibana. Kaya po, sabi ni Brother GM, wag daw tayong magpapangalan ng mga biblical na pangalan kung hindi Kristiyano. Kasi si Jesus po hindi naghihirap. Pero po si Mang Jesus na pulubi, talagang nung in-interview ni Ibana, sabi niya, paano ka po, Kuya Jesus, nabubuhay na sa kanya lamang po siya, walang, meron lang makapag-cover siya. Sabi niya, paano yan? Ano ba ang ginagawa mo? Ang sabi ni Kuya Jesus, sabi niya, tumitingala lang ako sa langit. Na doon sa kanyang kahirapan, ang Diyos ang mag-aahon sa kanya ng kahirapan. Pero po, mga kapatid, sa pagbibigay, 10 piso lang, ibinigay ni Kuya Jesus kay Ibana. Nagkunwari na pulubi si Ibana. Talagang pinilit niya na mabigyan ng 10 piso para makakain. Nabagabag po yung puso ni Ibana. Noong tinulungan ni Ibana, binigyan ng lupa, binilhan doon sa Bicol. Sabi niya, Kuya Jesus, naaalala mo ba nung in-interview kita? Sabi niya, sabi mo, tumingin ka lang sa langit. Sabi niya, Kuya Jesus, nandoon na po sila sa area na binilan siya ng lote. 500,000 yung bili ni Ibana. Sabi niya, Kuya Jesus, tumingala ka nga. Sabi niya, di ba sabi mo tumingala lang. Sabi niya, ngayon tumingala ka. Sabi niya, hindi mo ba alam na ang tinatayuan mo sa'yo na ito? Palakpakan po natin si Lord. Amen. Napakahirap po. May krisis sa buhay ni Jesus. Pero nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Amen. Hindi niya alam na yung natatayuan niya, binili ni Ibana. At hindi lamang lupa, tinayuan ng bahay ni Ibana. Sabi niya, yung content ko na ito, lahat ng kita na ito, para sa iyo yung Kuya Jesus. Binigyan ng kabuhayan. Kaya mga kapatid, kapag tayo'y magproblema, tumingin tayo kay Jesus. Sabi ko nga, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Huwag tayong titingin sa kapwa. Kasi ang sabi ko, if you look to others, you will be discouraged. But if you look to Jesus, you will be encouraged. Amen. Sa Diyos lamang po tayo laging tumitingin kasi siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Iba-iba pong krisis, mga kapatid. Kung anumang krisis sa buhay mo, remember, God is a sovereign God. Makapangyarihan sa lahat. Number 2, biblical principles for crisis. Kapag tayo po, mga kapatid, ay may crisis sa buhay, pray and fast. Follow the example of leaders like Josaphat who called national fasting during crisis. Yung pong prayer and fasting, unlocking God's power. Hallelujah. Nagkakalas po
sa kapangyarihan ng ating Panginoon kapag tayo po ay nananalangin. Alalahanin po natin during pandemic. Buong mundo, makita po natin sa Facebook, yung kalye puno sa Italy. Yung kalye pahaba yun. Lahat ng mga tao nakaluhod nananalangin. Kasi mga kapatid, yung pera noon, kahit na ikaw ay may pera, noong mga panahon na yon sa Italy, sabi nga, alimbawa, napakayaman mo, marami kang pera, maghahanap ka ng ospital na sikat, pero hindi ka matanggap dahil yung ospital ay punong-puno ng mga pasyente. So yung pera mo, hindi mo naman magagamit. Kaya sa Diyos lamang tayo titingin. Doon sa Italy, yung kanilang mga pera na wala naman palang silbi, gusto mo magpa-ospital. Hindi naman makapagpa-ospital dahil puno yung ospital. Ipinagtatapon po nila dahil walang silbi yung pera. Mabuti na lang maraming Pilipino doon. Ano ang ginawa ng mga Pilipino noon, Brother Chano? Pinulot yung mga pera na itinapon. Amen. Kasi ang pera pala, kahit na ikaw ay may pera, walang saysay yan. Kailangan pa rin natin ang ating pong Panginoon. Amen. So, si Josaphat po, siya po ay tumawag po ng National Prayer and Fasting. Dahil meron pong crisis na dumating sa kanila, 3 po ang nagsanib, yung Ammonite, yung Moabite, sila po ay sasalakahin. Sila po ay napakaliit lamang na lahi. Sila po ay matatalo kung lalaban sila. Pero sa pamamagitan ng prayer and fasting, ang Diyos ay tumugon. Sabi niya, humarap kayo. Sabi niya, hindi kayo ang makikipaglaban. Ako ang makikipaglaban, sabi ng Diyos. Tumugon sa kanila sa pamamagitan ng prayer and fasting. Ang Diyos po, mga kapatid, ang tatayo. Ang Diyos ang makikipaglaban kapag tayo ay nananalangin. Merong kasabihan, more prayer, more power. Less prayer, less power. Kaya po mga kapatid, huwag tayo makakalimot na mananalangin sa ating pong Panginoon. Si Mami, dumating po yung crisis sa kanyang buhay. Nagkaroon po siya ng brain tumor. Ako po ay nasa abroad, nag-emergency leave po ako. Humingi po ako ng bakasyon, pumunta kami sa doktor. 775,000 ang hinihingi ng doktor para siya ay igagaman knife. Sabi ng doktor, sabi niya, wag po ninyong wag ninyo itong ipagbahala, sabi niya, delikado ito. Sabi niya, kapag hindi yan naagapan, hindi nagamanay, hindi na opera, sabi niya, maraming mamamatay. Maaring mamatay, pero si Mami po, pastora, meron Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, 12 years na po ang nakakaraan. Hindi naman namatay si Mami. Magaling na yung kanyang tumor. Kasi nagtiwala sa Panginoon. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hindi na po kami gumastos ng 775 sa atin ng mga anak ng ating pong Panginoon. Meron tayong Diyos na manggagamot na magpapagaling. Kaya kung ikaman may sakit karamdaman, tumawag ka sa Panginoon. Hindi ka na po gagastos dahil meron tayong doktor ng mga doktor. Amen. Sinabi ko po sa inyo, 63 years old na po ako. Nung nakilala ko po ang Panginoon 1983, Lord, total nakilala na kita. Ikaw na ang aking doktor ng mga doktor. Hindi pa po kumita sa akin ang doktor at the age of 63. Lagi po akong nagpe-pray sa Panginoon. Kaya matuto po tayo na mag-pray. Nandito na po tayo sa kwento. Laging mag-pray. Sabi ko, Panginoon, gawin mo pong laging normal ang aking blood pressure. Gawin mo pong normal ang aking sugar, ang aking creatinine, lahat na bahagi ng aking katawan, pati yung kidney, lahat po yan ipinagpe-pray ko. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kung gusto nyo po mabuhay ng 120 years, lagi po kayong magpe-pray. Yun po ang panalangin ko sa Panginoon. Lord, I want 120 years sa buhay ko. Pwede po natin yun hilingin, Brother Chano, kasi sabi ng Deuteronomy, choose life, piliin natin ang buhay kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Sino po ang gustong mabuhay? Napakasarap mabuhay. Sino po ang gustong umidad ng 120 years? Amen. Hallelujah.
Si Mami gusto niyan 70 lang, pero lagi akong nagdi-declare ng 120 years. Kaya pinapalakas ng ating Panginoon. Amen? Lagi tayong mag-pray. Mga kapatid, crisis po yan. Kung tayo po ay magkakasakit, kapag ikaw pumunta sa St. Luke, hallelujah, milyon ang babayaran mo. Meron akong kasamang pastor, namatay pa rin. Pumutok yung kanyang, yung ugat, 1.5 million, pero namatay pa rin. Kaya po mga kapatid, wag natin ipagmalaki na may pera naman tayo. Sa Bible, yung 12 years na inakasan ng dugo, may pera. Naubos yung kanyang kayamanan. Lahat na doktor na ikot niya ospital. Pero sabi doon, kahit kunti, hindi gumaling yung kanyang pagiging bedridden. Pero nagkaroon siya ng pananampalataya na makalapit lang siya sa Panginoon during earthly ministry ng Panginoon. Na sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Nagpumilit po siya, mga kapatid, na makalapit. Pagkatapos po, hindi po niya. Meron pong lumabas na kapangyarihan sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At nagtanong ang ating Panginoon kung sinong lumapit yung babae. Sabi ng Panginoon, humayo ka, pinagaling ka, dahilan sa iyong pananampalataya. Magtiwala po tayo mga kapatid sa ating pong Panginoon. Prayer and fasting. Mag-pray po tayo na ang Diyos, amen, para hindi po manakaw ni Satanas yung ating mga kayamanan. 63 years old na ako. Hindi pa po kumita sa akin ang doktor. Sabi niya, Pastor, nagkakasakit ka ba? Sabi ko to, oo naman. Pero sa oras na magkasakit ako, nananalangin ako. Hindi ako nangangailangan na magpa-doktor. Hindi ako nangangailangan ng gamot. Pinapagaling ako ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako nagtuturo ng extreme na si Pastor sabi niya, bawal pala magpa-doktor. Kung yung faith nyo po sa doktor, wala pong problema. Pero kung gusto nyo po na hindi gumastos sa doktor, nasa sa inyo po yun. According to your faith, mangyayari po yung inyong kailangan. Amen? Praise God. Pangatlo, mga kapatid. Hallelujah. Do not fear. Hallelujah. Focus on the promises of God. Promises of God's presence as illustrated by multitude of angels. So, maging si Ezekiel po, Eliseo, mga kapatid, sa 2 Kings, nung sila po ay merong kalaban, nakita po ng kanyang katulong yung napakaraming kalaban. Pero po mga kapatid, hindi po nila yun makakapi. Ang Diyos ay sumakanila, nag-pray si Eliseo na bulagin yung mga kaaway. At binulag nga po, kaya sila po ay nagtagumpay. Nung binulag, si Pana, sabi niya, di tayo pumunta sa daan. At sila po ay napunta sa kuta ng kalaban. At pagkatapos po na apunta yung Syrian sa mga kalaban sa Israel, nag-pray ulit si Eliseo na makakita na yung kanilang nagulat po sila sapagkat sila po ay nasa kuta ng mga kalaban. Pero sabi ni Eliseo, huwag ninyo silang papatayin. Pakainin ninyo sila tapos pauwiin na ninyo sa Syria. Biruin mo yan, ang lingkod ng Panginoon si Eliseo. Kasama ang Diyos. Binulag. Kaya pag may Panginoon tayo, sabi ko nga, why worry if we can pray? Amen. Hallelujah. Bakit tayo mag-aalala kung tayo ay mananalangin? Amen. Ganyan po mga kapatid, ang kalagahan ng panalangin. Kami po nagpipray, sabi ni Pastor RC, kung ano yung nandito sa stage na tumatayo sila lang. Wala po kayo. Pero kami po ay nagpray. Hallelujah. Kayo po ang mga katugunan na nandito. Tuwing Merkulis po, meron po tayong tinatawag na OPM. Hindi po original Filipino music, online prayer meeting. So magsama-sama po tayo, ginagawa po natin yan kasi yung iba ang lalayo pa. Mga kapatid, napakalaga ng prayer. Hallelujah, unlocking God's power. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng panalangin. Pang-apat po mga kapatid, hallelujah, release anxiety.
Tayo po may mga kabalisahan tayo na mga nararanasan. Pero sa kabila ng mga kabalisahan natin, sabi po ng Philippians 4:6, huwag tayong mabalisa sa anong mga bagay, kundi sa halip tayo po ay magtiwala sa Panginoon, manalangin. Anumang mga bagay na kaibig-ibig, kanais-nais, ito ang isaisip natin at ang kapayapaan ng Diyos ay isa sa atin. Mawawala yung mga anxiety. Yung mga kabalisahan po natin. Hallelujah. Release anxiety. Tapos magtiwala tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo nag-aalala. Hallelujah. Sapagkat meron tayong Diyos na tumutugon sa lahat ng mga pangangailangan. Alam niyo po mga kapatid, maging sa mga kabataan, ito po pinipreach ko, Pastor RC. Saan si Pastor RC? Napakahalaga ng pastor na yung kanyang mga tupa ay matugunan yung pangangailangan. Yung pong church natin doon sa Laos, sa ibang bansa, nagpastor po ako doon 5 taon. Yung pong amin pong secretary, napaka-faithful niya sa Panginoon. Pero hindi ko alam kung yun ay dalaga pa. Noong kinausap ko, kapatid, sabi ko, kumusta ka? Ilang taon ka na pa? Sabi niya, 37 years old na po. Sabi ko, meron ka bang, sabi ko, dalaga ka pa? Sabi niya, dalaga pa po, pastor. Sabi ko, may boyfriend ka ba? Sabi niya, wala po, pastor, kasi dati may nagka-boyfriend po ako. Pero nung dumalaw sa bahay, napahiya siguro. Kasi sabi niya sa auntie ko, nanliligaw ka sa pamangkin ko. Sabi niya, stable ba yung trabaho mo? Meron ka bang is-is? Inahanap yung mga niya na mabubuhay yung pamangkin niya. Sabi niya, napahiya siguro, pastor. Simula noon, sabi niya, hindi na dumalaw sa bahay. Kaya inabot na po ako ng 37 years old. Wala naman, sabi niya, nanliligaw. Alam niyo po mga kapatid, bilang pastor, meron din pinata doon. Si Eric, 38 years old na. Kaya hindi po tayo mga kapatid nag-aalala kasi meron tayong Diyos. Si Eric, 38 years old na, binata pa rin. Pagkatapos po ng service namin, saan si Pastor RC? Pagkatapos ng service namin, sabi ko mga kapatid, o yan, pastor, kasi pastor ka, dapat pala doon sa mga member natin, pati Love Life, napapansin natin na ipagpipre din pala natin. 37 yung babae, yung lalaki 38. Pagkatapos po namin ng service, sabi ko, halika nga, Sister Arlene, Brother Eric, sabi ko, mag-pray tayo. Hawak kami ng kamay. Panginoon, nandito po ang iyong mga anak. Sabi ko, 37 years old na ang aming kapatid. Tapos si Eric, 38 years old na. Panginoon, buksan mo po ang puso ni Eric na manligaw. Ay, live pala ba? Sorry po. Baka marinig ako na nasa Australia po sila. Minsan hindi na lang po ako magpapangkit ng pangalan. Ganon po yung prayer ko mga kapatid. Alam niyo po, nanligaw. Pagkatapos po na nanligaw, nung kami po ay may gawain sa church, yung Love Month, February yun, table, mga mag-asawa, mag-sweetheart, sinagot po doon ng babae, yung lalaki. Pagkatapos po, kinasal na po namin doon po sa Laos. Amen! Praise God! Kaya po mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, lahat ng panahon ay kakatagpuin ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay may krisis, Panginoon, tumatanda na po ako. Hindi po huli. Tandaan po natin, meron nakalaan ang Diyos. Sabi niya, pastor, dito pa kami pinagkita sa Laos. Amen. From Laos with love. Amen. Ganyan po mga kapatid, kaya huwag tayo nababalisa sa mga bagay kapag tayo nagpe-pray. Pastor, kapag mayroon mo mga ganon, ipag-pray. Ay, ano pa yan? Bata pa yan. Yung ipinag-pray ko na yung yung mga naaanohan na. Yun po ang ipinag-pray ko. Amen. Hallelujah. Meron pong provision ang Diyos. Ngayon, masayang-masaya po sila. Tuwang-tuwa po sila. Ngayon, nandoon po sila ngayon sa Austria.
Sabi niya, Pastor, salamat, nandito po kami ngayon. Patuloy mo po kaming ipag-pray. Amen. Hindi po huli ang lahat. Wag po kayo, Sister Jai, napakabata mo pa. Hindi pa kita ipag-pray. Amen. Napakabata pa. Yan, Pastor, meron tungkulin na sa loob ng church, wag po natin nahayaan na meron mga dumadagdag yung edad, hindi pa natatagpuan yung partner, ipag-pray po natin. Kasi si Lord kumikilos. Amen? Hallelujah. Ganyan po, mga kapatid, ang ating pong Panginoon. Number 4, panglima po tayo sa huli. Avoid isolation. Seek support and be present for others, following the command to weep with those who weep. Be happy with those who happy. Makidalamhati tayo doon sa mga nagdadalamhati. Makisaya tayo doon sa mga nagsasaya. Huwag po natin, mga kapatid, i-isolate yung ating sarili. Huwag po natin gawin na tayo po ay laging mapag-isa sapagkat ang krisis sa buhay ay dumarating. Hallelujah. Sa panahon po, mga kapatid, ngayon nakakalungkot yung nangyari kay Iman Atienza, Sister Maris. Nakakalungkot yung tatay Kristiyano, si Kim Atienza. Nagkaroon pala siya ng mental depression, illness, may sakit sa pag-iisip. Sabi niya, kung i-interviewin niyo ako, kung kumusta ako, sasagutin ko kayo, I'm okay. Pero sa bandang huli, sabi niya, grabe ang nararanasan niya. Meron po siyang sakit sa pag-iisip na kapag sinumpong siya, parang gusto niya na magpakamatay. Nag-iisa, wala man lang pong nakiramay. Kaya po, mga kapatid, kinakailangan na meron pong tinatawag na BFF, best friend forever, na kapag ikaw ay may problema, hindi mo yan masasabi doon sa asawa mo o sa magulang mo. Pero sa BF mo, pwede mong masabi. Don't isolate yourself, mga kapatid. Hallelujah. Avoid isolation kasi may dumarating yung mga krisis kapag hindi mo na nakayanan. Hallelujah. Pagpasok po ng 2026, January 1 hanggang to 12, 26,000 po ang nagpakamatay sa Sorby. Kaya po, mga kapatid, hindi po tayo dapat nag-iisa. Nakikipag-fellowship po tayo, fellowshipping one another, sharing one another ng yung mga problema natin na may nakakaalam para na ipag-pray po tayo. Amen? Kahit po, mga kapatid, anak ng pastor, noong ako po ay pumunta sa Baguio, pinuntahan ko po yung kaibigan ko. Meron po siyang anak na nag-suicide. Campus ministry pa yung kanyang hinahawakan. May mga hawak na mga estudyante, Christian, pero nagpakamatay. Meron palang matinding naranasan na krisis sa buhay. Lungkot, umiiyak po yung pastor, nagkausap kami. Kaya po, mga kapatid, sa atin, maging sa mga pastor, Pastor RC, lagi kong tinitingnan, sa mga membro, dapat mapagmasid tayo. Kapag nakita natin na yung mga membro na malungkutin, mapag-isa, dapat nakukumusta po natin yan. Kapatid, meron ba akong maitutulong sa iyo? Bakit po tahimik na tahimik ka? We need fellowshipping. Amen. One another. Huwag natin kalilimutan na makipag-fellowship sa isa't isa. Makipagsaya tayo. Yung mga mag-asawa, payagan naman natin yung mga asawa natin na makipagbanding doon sa kanilang mga kaibigan. Yung asawang babae, ganun din yung lalaki. Amen. Meron silang anuman lang na makipag-usap-usap sa mga kaibigan, barkada na nagkakabahaginan sa isa't isa. Kasi po, meron mga problema na dumarating sa buhay. Hallelujah. Amen. What to do in times of crisis? Nawa po, mga kapatid, itong 5 na ito po ang tatalakayin natin sa ating pong cell group. Kahit po anong points kunin mo dyan, kasi meron leader na tatayo. Ikaw, sis, doon po sa what to do in times of crisis, tatanungin natin, Sister Maris, maglilid ka. Ano bang crisis, kapatid, ang dumarating sa buhay mo? Yun. Maiaano po natin, makapag-pray po tayo one another. So yun po, mga kapatid,
pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon sa 5 key biblical principles for crisis. Salamat sa Panginoon at tayo pong lahat ay tumayo at manalangin tayo bago tayo pumunta sa ating pong cell group. Pero po bago tayo mag-cell group, meron pang mga yung MC natin na gagawin tayo. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat Panginoon sa hapon na ito. Tunay po Panginoon na may mga krisis sa buhay ng bawat isa. Hindi po namin Panginoon alam kung ano mga krisis ang pinagdadaanan. Subalit Panginoon sa pamamagitan ng aming pong cell group, ma-address po namin kung ano mga krisis ang pinagdadaanan ng bawat isa. At kami po ay magdadalanginan sa isa't isa, Panginoon. Kami po ay mga anak mo magkakapatiran at magdadabayan po kami, Panginoon, sa isa't isa. Manalangin po kami, Panginoon, sa isa't isa. Purihin ka, dalangin ko po, Panginoon, na may-apply po namin ito sa araw-araw po namin buhay. Kapag dumating po, Panginoon, yung krisis sa aming pong mga buhay, meron po kaming aalalahanin na sovereign God. Father, we thank you so much, O God, for your word this afternoon. Thank you for the power of the Holy Spirit, O God, in our midst this afternoon. Father, I pray, O God, bless everyone, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hindi po kami uuwi, Panginoon, na meron pong buwang sa aming mga puso, kundi punong-puno po ng mga pagpapalang espiritual. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Pastor. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos na buhay. So, pwede na po tayo makaupo. Amen. So, napakaganda ng mensahe ng ating pastor, no? Na sa panahon ng krisis ay tunay nga na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. No? Alam natin, lalo na sa panahon ngayon, kahit sa gobyerno na lang natin is napakaraming nangyayari. Problema, crisis sa sa langis, nangunguna yan, financial, maging sa ekonomiya natin ay hindi maganda. Pero tunay na pag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, ay lahat po ng yan ay malalampasan po natin. So, tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering sa ating Panginoon. So, tinatapagan ko po si Sister Jai para pangunahan po tayo. Yan po, hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. So, mula nga po sa Book of Deuteronomy, chapter 16, verse 17, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. So, dito nga po sinasabi na ang bawat isa sa atin ay magbibigay ng atin ang ayon kung paano tayo blines ni Lord sa ating buhay. No? Amen. So, ito po ay hindi sa pilitan, kundi dapat nagmumula sa ating puso. No? Tunay nga na pag tayo ay nasa Panginoon kasi hindi tayo nawawalan. Amen po ba? Amen, no? Na maubusan man tayo maya-maya or kinabukasan, meron na agad na blessing na dadating sa buhay natin. Ganun talaga pag si Lord yung inuuna natin at yung puso natin ay nakasentro kay Jesus. Hallelujah. So, pagdadasal po natin ang ating tithes and offering. Ayan, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. We give you praise and honor, Panginoon. Lord, we thank you for all the blessings, Lord God, na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon, sa araw-araw na blessing, Lord God, na binibigay mo, Lord God, na hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Bagkus, Lord God, binibigyan mo kami ng siksik at liglig at umaapaw na biyaya na galing sa'yo, Panginoon, Lord. Oh Lord, itong offering na to, Lord God, na aming ibibigay sa iyo, Lord God, na may magamit, Lord God, sa inyong gawain, Lord God, sa simbahang ito, Panginoon. We thank you, Lord God, for the blessings, Lord God. And Lord,
patuloy niyo po kaming, Lord God, na gabayan at bigyan ng biyaya, Panginoon, dahil Ikaw, Lord, ang aming Jehovah Jireh, Lord God, that you will always be our provider, Lord God, in our life, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. We give Amen. Bago po tayo namako sa ating cell group, discussion lang po. Announcement lang po, tayo po ay merong prayer meeting every Wednesday po, 9 PM. Online po 'yan. Kung nasa GC na po kayo, automatic po 'yon na 9 AM po pwede po kayo mag-join. Then sa darating po na April 25 ay meron po tayong worship night na gaganapin. Sa Sabado po, mag-start po siya ng 5 PM to 7 PM po. Kung available po kayo is welcome po kayo. At welcome po talaga kayo dahil kulang po kami ng manpower kung sino po yung available sa inyo na pwedeng makatulong po sa amin. Lalo na sa pag-prepare ng pagkain o anumang mga kailangan po dito sa church ay lapit lang po kayo kay Sister Jai o kay Sister Janine. At huwag po natin kalimutan pala na mag-invite po para sa darating na April 25 po. At sa cell group po natin, hahatiin po siguro natin sa tatlo. Yung mga tatay, yung mga youth, at yung mga nanay po. At bawat grupo po ay meron po tayong isa na maglilid. Sa mga tatay po, maglilid po si Brother John Mark. Sa youth po, si Sister Jai. At sa mga babae naman po, si Pastora Karing. Pwede rin si Sister Maris. Kayo na lang po pero Sister Maris na lang siguro. Pastora? Sister Maris na lang po. Sige, yan. Para po maganda po yung discussion natin. Huwag na po nating habaan. 15 minutes lang po na parang sharing lang kung ano yung na unawaan natin sa mensahe ngayong hapon na ito. Salamat po sa Panginoon.